Panginoon, sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Honas. Kung paanong naging isang palatandaan si Honas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit, nadihamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas. Ngunit, higit na di hamak kay Honas ang naririto." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Kapag ako po ay nagmimisa sa patay, tinitignan ko ho talaga yung aking minimisahan. Sadyang may mga tao, aminin natin, siguro may kakilala kayo o baka isa kayo sa kanila, may mga taong kahit matanda na, takot tumingin sa patay. Kapag kayo po ay dumadalaw sa mga lamay, sasabihin nyo sa mga kasama nyo, sige na, kayo na. Dito na lang ako sa likuran. Yung ibang madaya, hindi pa nakakatingin sa patay, nakameryenda na, nagmemeryenda na sa likuran. Ako po pag nagmimisa, tinitignan ko talaga yung patay. At pag tinitignan ko yung patay, ini-imagine ko para bang may sinasabi yung patay. Para bang sinasabi ng patay, ako ngayon, bukas, ikaw naman. Alam niyo mga kapatid, ang kamatayan ng isang tao ay isang mahalagang paalala at isang tunay na pag-asa. At ito ang siyang wag nating kalilimutan. Araw-araw, yung hinahanap na tanda ng mga tao nung panahon ni Kristo, ito ang hindi nila nakikita, ito ang hindi nila matanggap. Nang dumating si Kristo para itama ang mali nila, hindi nila matanggap si Kristo. Nang dumating si Kristo para sabihin kung ano ang masama sa ginagawa nila, hindi nila matanggap si Kristo. At ano ang sabi nila? Wala na bang ibang tanda? Wala na bang ibang sign? Yung medyo madali lang. Pero tandaan natin mga kapatid, ang sabi ni Kristo, wala nang ibang sign. Wala nang ibibigay na ibang tanda maliban sa tanda ni Honas. Sino si Honas? Siya ay tinawag, pinili ng Diyos upang sabihan ang mga taga-Ninive, magsisi na kayo, magbalik loob na kayo, bago kayo parusahan ng Diyos. At ano ang ginawa ng mga taga-Ninive? Sila ay nagsisi at nakinig. Pero ano ang sabi ng mga tao ngayon? Bigyan mo pa kami ng ibang tanda.
Ang problema sa atin mga kapatid, lagi tayong nakatingin sa malayo, lagi tayong nakatingin sa taas, lagi tayong nakatingin sa matagal pa. Ang nakakalimutan nating makita at tignan ay ang nandito, ay ang nasa harap natin, ay ang ngayon na. Ito ang tandang binibigay ng Panginoon sa iyo. Simple lang. Sa tuwing gumigising ka sa umaga, ito ang unang tanda ng Panginoon na buhay ka pa. Na yung pagkakamali mo kahapon ay pwede mong maitama ngayon. Yan yung pagkatalo mo kahapon ay pwedeng pagkapanalo mo naman ngayon. Na yung kawalan mo kahapon ay pwedeng pagkakaroon mo na ngayon. Yun ang unang tanda, ang tanda ng pag-asa. Ngunit balikan natin ang kamatayan. Ang kamatayan ay isang malaki at mahalagang paalalang tanda. Na huwag kang masyadong magpakakampante at mag-enjoy sa mga kasalanan at kalokohang ginagawa mo ngayon. Dahil kagaya ng bawat taong namamatay, ito ay mahalagang paalala at tanda na may hangganan ang lahat sa mundong ito. Kahit na gaano pa kalaki, karami ang maipon mong pera, isang araw, hindi niyan madudugtungan ang buhay na tapos na. Kaya pag tumitingin tayo, pag nalalaman nating may namamatay, ito'y paalala. Huwag ka masyadong nag-e-enjoy sa panloloko, sa pananakit, sa pagsisinungaling, sa panggagamit, sa pagnanakaw. Dahil isang araw, matatapos din ang buhay mo sa mundo, kagaya ng mga nauna na sa atin. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy na misa natin, araw-araw, hindi mo na kailangan tumingala. Hindi mo na kailangang maghanap. Araw-araw, ang buhay na meron ka ay isang tanda na may Diyos tayong maawain, mapagmahal, naniniwala na hanggat nabubuhay ka pa, pwede ka pang magbago. Pwede ka pang maging tama. Pwede ka pang maging mabuti. Pero, huwag mong kalilimutan ang ibang tao na nauna na sa atin ay isang mahalagang tanda na habang pwede pa, habang nandito pa, ayusin mo na. Itama mo na. Dahil pag natapos na ang nag-iisang buhay natin sa mundong ito, ikaw ay magiging isang tanda na rin sa mga maiiwan natin. Amen.